lalaki na nakaupo bilang isang presidente natin. Ito po ay si Ginoong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. There are so many factors na hindi mo na maintindihan na gustong pag-awayin talaga mga Pilipino at gustong maging magulo to. Na samantalang kami, hanggat maaari, iniiwasan namin magkaroon ng konfrontasyon kasi pagka dumating yung konfrontasyon, I'm sharing to you my point of view. Hanggat maaari, gusto ko iwasan yung magkapatayan. Pero pagka dumating sa punto na magkaroon ng patayan at sobra na intensyon, doon ako sa punto na we stand up for the country. We stand up for the Filipino people. Patay kung patay, gano'n. Hello po, again and again, sa panibago naman po nating babasahin, mag-a-update po tayo. Ito po ay lagi ako ditong binabash eh. Lagi akong sinasabihan na isa lang ang lagi kong tinatarot. Pero noon natarot ko na po to, ewan ko lang ba't hindi naririnig at na papanood ng mga nagbabash sa akin. Minsan ko na po itong tinarot. Ito po ay isang lalaki na nakaupo bilang isang presidente natin. Ito po ay si Ginoong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito, bago po ako magtarot, mga kabechi, yan, mga ka-sister Windra, mga ka-Windra fanatics, mayroon po akong napansin na ito po ay akin pong itatakel sa inyo. Alam naman po natin na ako isang psychic, at the same time feng shui master, at the same time nag-a-analyze through the name and through number. Ito po ay akin lang i-intro bago po ako magtarot. Si Bongbong Marcos po ay pang-17 presidente ng ating Pilipinas. Ito, actually hindi ko po siya nakikita, hindi ko po siya nakakausap. At kahit natarot ko siya noon at nangyari ang mga tinarot ko, ngayon i-analyze natin. Ngayon ko lang po ito napuna. Si Bongbong Marcos ngayon bilang ika-17 na Pangulo ng Pilipinas. Alam niyo po ba na ang 17 ay umuugat at kapag binuo ay 8? Pag pinagsama po yan 1 plus 7 is 8. And ang 8 po is paulit-ulit na bilog kung saan it will repeat itself as a character. Kapag iginilid mo ay infinite, pag inihiga mo ay infinity, kapag itinayo mo siya is distraction po. So ang ibig sabihin, ang posisyon po ngayon ng ating presidente ay isang siglo o isang sinyales na siya ay uulit, paulit-ulit yan. So kung ano ang ibig sabihin ng paulit-ulit, sa kanyang upuan po, 1 plus 7 is 8. Ibig sabihin nito, 8, paikot, pababa, at paulit-ulit na problema lang. While 1, nag-iisa, plus alakol. So it means, it will cause distraction sa kanyang upuan. Ngayon ko lang po ito napansin, nung ako po tumingin, daranas po ang ating presidente kung ang susundin natin ay ang feng shui o ang sinyales ng numero sa pagiging palakol. So maaari siyang makaranas ng pagsibak or maaari siyang makaranas ng matinding hatol ng hustisya. Palakol. Nag-iisang palakol. At nung ito ay natotal, ito ay naging 8. Yun ang nakakatakot. Sana po mabigyang pansin ito ng ating presidente o ng pamilya ng presidente. Maghinay-hinay ang ating presidente. Huwag gumawa ng mga aksyon na sa tingin niya ay magtitrigel upang muling mangyari kung ano ang nangyari sa kanyang ama. 8. Pabalik-balik at muling babalik ang trauma sa pamilya. At ang palakol na 7 ng 17, ito ay
bubukas ng napakaraming sakit ng nakaraan at mabubuhay muli sa kanyang henerasyon. So dapat pag-aralang mabuti ang bawat galaw. Kung sa tingin ninyo na talagang kinakailangan yung pakinggan ang sigaw ng mamamayang Pilipino para hindi totaling masira ang imahen ng inyong pamilya dahil siya bilang isang lalaki ang ngayon ang kumakatawan bilang isang Marcos, pag-aralang mabuti ang bawat galaw. Tandaan nyo po, ang 8 ay pabalik-balik lang na sitwasyon. At may nakitang palakol sa inyong posisyon at upuan. At nag-iisa lang kayo na maaaring mag-umpisa ng isang nakaraan. Ang nangyari sa inyong ama ay maaaring mas masahol na mangyari pa kapag hindi pinag-aralan ng bawat galaw, kapag hindi pinagbigyan ang bawat suhestyon ng mga totoong nagmamahal sa inyo na ang itinuturo ay ang hindi kayo mabilang sa biglaang desisyon ng masang Pilipino. Again and again, ito po ay ayon sa pagbabasa ko sa 17, mahina po ako sa Tagalog, mas maganda yung sa English, 17 na presidenteng nakaupo. At dun sa 17 na yon, ang 7 ay palakol. At ang 1 ay nag-iisang siyang tagapagmana ng Marcos na lalaki. Sa panahon ngayon, hindi pa kasama yung mga apo. At kung ano nangyari sa ama, ay uulitin kapag hindi nila inayos ang kanilang pamamalakad. At magpatuloy na masangkot sila sa lahat ng mga negatibong akusasyon ng korupsyon. 8, ang ibig sabihin, babalik muli ang problemang dinanas ng pamilya. 8. Dasal po at magpakatotoo. At para sa sanlibutan, kinakailangan ninyong pakinggan ang hinaing ng mamamayang Pilipino. Kapag nararamdaman na ninyo na bumabalik na ang sitwasyon ng iyong ama na panunungkulan at dinanas niya. Kapag nararamdaman nyo na po yun, pakinggan nyo na po ang itinuturo ng tunay na mga taong nagmamahal sa inyo na pakinggan ang mamamayang Pilipino para hindi nyo danasin ang dinanas ng inyong ama. Yun po ang aking masasabi. Na ngayon, nabigla talaga ako. Ngayon ko lang nalaman. Actually, alam ko namang 17, pero wala pa. Banjing-banjing lang ako. Kasi nga, wala nga akong kumbaga pag dumating na lang sa isip ko. Pero I tell you po, pwede nyo pa po iyang i-correct once napakinggan nyo po kung ano ang sinasabi ng tunay na mga taong nagmamahal sa inyo. To hear the voice of the masses and to accept the reality that in this world, maaaring bumalik ang bangungot ng isang sitwasyon na nangyari sa inyong ama. Dahil kayo'y nakaupo sa 17 numero ng pagka-presidente. Again and again, yun po ay aking na pag-aralan lang sa bawat numero na aking binanggit. Ngayon, magtatarot na po tayo. Nawa makatulong ako upang hindi ninyo danasin ang mga negatibong nakita ng 18 na numero sa inyong upuan. Naway pakinggan natin po ang boses ng masa at layuan ang mga tao na sa tingin ninyo ay mahal kayo dahil lang sa pinansyal or ginagamit kayo. Tanggapin po natin upang masave ang lahat ng mga clan na lalaki ng Marcos. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito na po. Ito po ay isang tao, ayan, na napapalibutan ng lahat ng batas. Batas po ito. So, presidente. Ayon po dito sa tarot, napakadami pang darating
na pagsubok sa ating presidente. At itong pagsubok na ito ay susubok sa katatagan ng kanyang pamilya rin. Dahil masasangkot po ang ating presidente sa pagkatao, sa pag-question ng kanyang pagkatao. Ayan po. Ito ay isang question sa kanyang pagkatao bilang isang Marcos. Lalalim ng lalalim po ang mga, again po, ito'y tarot lang. Ang tarot ay isang guide. So ito po ay isang revelasyon kung saan maku-question po ang tunay na pagkatao ng ating presidente. Yun po ay ayon sa tarot. Dadating po ito, sasabay po ito sa mga aligasyon na kanyang kinakaharap ngayon. Lalo na po sa mga lulutang na ebidensya. May mga parating pong ebidensya na nagpo-point out sa ating presidente at magko-question sa kanyang pagkatao at sa kanyang sinseridad sa gobyerno. Ako, dapat niyang paghandaan ito. Kasi ito ay ito po ito again, natatakot man ako na magsabi ng totoo pero kailangan kong sabihin ang sabi ng tarot. Ito ay may kinalaman sa mga aligasyon tungkol sa korupsyon. Sa kanyang pagkatao bilang isang lalaki at sa kanyang pagkatao bilang isang Marcos. Hindi ko alam, lumabas lang po ito dito. So, kung nakikinig man po kayo, ito po ang inyong nakalagay sa tarot na pagdidiinan ng mga tao na may mga ebidensya daw na hawak. Una, ang pagkatao nyo po bilang isang tunay na Marcos, kakalkalin po yan. Yun po ang sabi sa tarot Tapos, yan. Ang inyong pagkalalaki, ang inyong kasarian, kukwestiyonin daw po yan. Ayon po sa tarot. At ito daw po ay inyong dadanasi at mararamdaman. Kaya po dapat, dahil may isang tao na may mga ebidensya daw po, ito daw po, may isang tao daw po nalulutang na may mga dalang ebidensya. At ito daw po ay napakadami. Kaya ingat po kayo sa inyong pagsasalita, maging mahinahon, at sagutin na lang kung ano ang mga itatanong upang hindi na po humaba pa ang revelasyon. Again, mag-ingat. Bakit po sinabi kong mag-ingat? Hindi ito usapin ng health. Mayroon pong lulutang na isang video o isang sitwasyon kung saan po maaaring magkaroon kayo ng distraction na pamilya. Hindi ko po alam ito po yung video, ayan po. Kaya ako sinabing video, ayan po. Yun po, yun. May yun. Tapos may cup. So, ingatan pong mabuti. May mga video daw po na lalabas. Ayun yun. Kung saan, parang nakabaliktad po. Kukwestiyonin ang inyong karamdaman kung ito ba ay totoo o gawa-gawa lang. Yun po ang sabi dito. Tarot lang po ito. Gusto ko lang po talagang basahin kung anong sinasabi. At may isang babae na lulutang. Hindi po ito Vice President. Iba po ito. Ito hindi po konektado sa politika. Ito isang babae na lulutang kung saan may hawak daw po siyang ebidensya. At ito, ang kukwestiyonin niya ay ang inyong medical. Medical. Ko alam, bakit ngayon? Na papalabasin dito, yan, para ako nagbabasa, papalabasin dito na itong hawak ninyong medical ay nakabaliktad. Ibig sabihin, hindi ganun kalala. Hindi yung matatakot kami na mamamatay kayo. Kung hindi, ginagawa iyon, yan po, may medical, nakabaliktad, na ginawa lang daw po iyon upang, ayan, walang kamatayan Ibig sabihin po, may sakit pero hindi ganun kalala. Tapos, ang sitwasyon, hindi naman mamamatay. Walang kamatayan. Wala. Nakabaliktad nga po kayo
Pero, ito lang po kasi yung the only way to tell people na may sakit kayo. Parang ganun. So parang hindi naniniwala itong babaeng ito na totally kayong may sakit. Merong karamdaman pero hindi ganun kalala kagaya ng mga lumalabas sa ating mga istorya. At dito, again and again po, questionin na naman ang pagkatao nyo bilang isang Marcos. Hindi ko alam, ba't lumabas yun? And again, mauungkat again ang tungkol po sa inyong mag-asawa. Ito'y isang video na parang, ano ba yun? Makakalkal lahat. Ayan. Naku, pag-aralan nyo pong mabuti ang inyong move. Kasi, kinakailangan maipaliwanag po ang lahat ng lalabas kasi may isa kayong kakaharapin na kailangan ninyo talaga ito punto per punto maipaliwanag ninyo. Isang malaking ari-arian ang ilalabas ng mga taong nagsaliksik sa kung anong meron po kayo na natatago. So hindi ko alam, lumabas lang po ito. At isang lalaki, ito po Tigre, isang lalaki na talaga namang naging pamilya at iningatan ninyo ang muling babaliktad sa inyo. Sa panahon na ito, dawit-dawit pati anak. Again po noon, sinabi ko sa tarot na may babaliktad, di ba? Nangyari naman po. Ngayon po, may panibagong babaliktad sa inyo. Isang itinuring yung pamilya at ito ay lalaki. Kaya maghanda po kayo sa napakaraming aligasyon na buslo-buslong problema ang darating po. Ngayong gabing ito, dalawang oras kalahati ko na minomonitor. Tatlong araw na yun, 2 oras yung minomonitor gago eh. Una kong nabalitaan na naputo ka, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John V. Primulya ng DILG. Salita ka. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay. Sisi, alam niya kung sino yung tinatawagan niya, di ba? Why? Alam niya operation eh. Alam niya kung una niya sino tatawagan eh. At kung ikaw presidente, ang una mong tawagan, chief of staff mo. Kasi alam mo, may kumarins dun eh. Ay, nako. You see how, ito yung person lying kasi madaling maano eh. Alam mo, tatawagan mo ng SILG, NBI, tapos NBI. Eh, kayo ba pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya maraming gagawin. Kaya ang masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado. Tiga dun sila. Ang pagtrabaho. On the side, just a side comment. You watch this video, look at the hands of Marcos, o 001. The real Marcos doesn't really make ganyan-ganyan. And this Marcos now deciding the assault on the Senate is using his hands more frequently. I-secure ang Senado at magbigay na yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibigay sa inyong lahat, wala pong instruction. You see also the voice, the way he was saying it. So he has a lot of kamay-kamay gestures. And his voice was medyo parang nanginginig. You see, this one is not a real Marcos.
This one is a fake Marcos. Sa aking palagay, because the stress ba, yung of what he is saying. Kasi double O1 hindi sanay ito sa sa budol Anyway. Kahit na kanino na ulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution May kamay, oh. mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa Diba opisina. sinungaling? At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo. Sounds familiar, no? We will get to the bottom of this. Kailan niya sinabi yun? Flood control, di ba? We will get to the bottom of this. Hanggang ngayon, nag-ICI siya, wala rin, palpak. Ng Senate investigation, palpak. Good luck sa inyo. Yung Senado, nandyan yan. Protektahan niya ng taong bayan. Mga kababayan, protektahan natin ang Senado. Lumabas tayo, lumabas kayo. Magpakita kayo. Walang bababa sa numero. Kung ilan yung PNP, kung 10,000 yung PNP, 100,000 tayo. Yun dapat. Protektahan yung Senado, protektahan si Bato, protektahan yung institusyon, yung soberanya natin. Pinoprotektahan ng iba, budol hindi dapat So, here we are now. Inuulit niya. Mag-iimbestiga sila. Hanggang ngayon niya yung investigasyon doon sa budget na yan, yung flood control, wala na kulong. Tapos ngayon, babanatan na naman tayo. Budol to Sasabihin niya walang NBI. Nandun niya, sinasabi ng kapatid niya, sinasabi ng mga senator, nandun yung NBI. Sinasabi ng mga tao doon, nagpipidback sa amin. Nasabi ng mainstream media na nandoon, SMNI, thanks to you. Tapos nun, walang budol, hindi sila, wala silang involvement. Hugas kamay lahat. May patay Sino namatay doon? Tukmoy. Mga duwende sa loob ng Senado. May namatay, 2. Na sinasabi naman ng isang galing sa loob na government official, paglabas, nag-block, sinabi, patay, 2. Tapos after that, quiet, news blackout, pasok ngayon yung Soko. Ano gagawin na Soko doon sa loob? May namatay na langgam. Dahil nagputukan, may tinamaan na langgam. Kaya nga, mga budol to mga to. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Gago, kayo nagsimula ng gulo Kung hindi nyo pinagpipilitan na kunin si Bato, putang, tingnan nyo itong maggagon to. Distab ba mga gago? Kaya ngayon, sa kabilang grupo naman, sa kabilang side, kaya mga nasa Duterte side, kayo nasa mga anti-Marcos side, tingnan nyo, distab. Ngayon, kung kunyari pinagpilit ninyo kahapon, yung pasok, yung mga polis, bambuhin yung mga polis, at yung sakasaan yung mga polis, na ilan lang kayo, 200, at dadami nyo lahat. Putang niya, pati ako, dadamay ninyo. Ay, nako. Ako mismo bababusin nyo Hiramin ko yung yantok ng polis, papaluin ko kayo sa ulo Wala kayong kadisiplina. Anong klaseng tapang yan? Misdirected yung tapang ninyo. Yun yung nawala. Misdirected yung tapang ninyo. Kaya nga sabi ko, anak ng putya naman itong buhay na ito. Wala ka pang tulog, galing kang bagyo, tapos sasalubungin ka ng ganyan, mga animal na ito, pati may presidente. Sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang para hindi po mag-aalala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Ulul! Walang pumasok na tiganabas, na sundalo, na militar, na NBI. Sinungaling! Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay Akala ko ba nag-usap na kayo ni Soto? Ni Cayetano? Akala ko ba nag-usap na kayo? O, ba't di mo alam yung sino pumasok? Siyempre, si Cayetano sasabihin lahat yung mga pangyayari report sa'yo. Mr. President, ba't kakakusapin ni Cayetano? Sino ka ba? You're the Commander-in-Chief. You're the President of the Republic. Inakusap ka as a co-equal branch of government. Oy, yung mga NBI mo, rentahan mo. Yung mga PNP mo, tsaka yung AFP mo. Ay, thank you to sa AFP. Kasi yung kakapi namin. Pero bakit pinag-away mo itong mga to? Nakaka-inis ka, BBM. Ngayon, hugas kamay ka. Kasi takot na takot kayo, magre-revolusyon yung tao. Mga animal kayo.